Napapatanong ka ba kung anong destinasyon ng tao ang mas maraming kaluluwa ngayon? Sa langit kaya o sa impyerno? Kung interesado ka dito ay panoorin mo ang video hanggang huli. Marami na tayong narinig na turo tungkol sa ideya na mas maraming napuntang kaluluwa sa impyerno kaysa sa langit. Naroon sila ngayon at naghihirap at hindi sila mabilang dahil sa kanilang dami at walang awa silang pinahirapan ng mga kampon ni Satanas at kasama pa ang init ng apoy. Ang basehan ng idea na ito ay dahil sa nakikita natin ngayon sa ating kapaligiran na talamak ang kasalanan. Sa panahon kasi natin ngayon ay mas madami na ang mga tao na nagmamahal sa sarili kaysa sa Diyos. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 3. Ngunit alamin mo ito na sa mga huling araw darating ang magulong panahon. Ito'y sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal. Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Sinabi dito na sa huling araw ay magiging puno ng kasalanan ng mga tao at magiging mapagmahal sa sarili. Hindi na sila makikinig sa magulang, ang papangit na ng ugali nila at hindi na sila marunong magpasalamat. Wala na silang pagpipigil sa sarili, mabagsik at mapanirang puri. At totoo nga na ang mga ugaling ito ay talamak na sa panahon ngayon. Kaya marami ng mga kabataan ngayon na natalo lamang sa paglalaro ng ML ay nagwawala na sila at kung ano-anong masasamang salita ang lumalabas sa kanilang mga bunganga. Ang isa pang basehan kung bakit marami ang nag-iisip na mas maraming kaluluwa sa impyerno ay dahil mahirap sundan ang yapak ng Lord Jesus Christ na holy o pamumuhay na banal. Matthew chapter 7 verses 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na tarangkahan sapagkat ang maluwang na tarangkahan at malapad na daan ay patungo sa kapahamakan. Marami ang patungo roon. Subalit ang makipot na tarangkahan at makitid na daan ay patungo sa buhay. Kakaunti ang mga nakakasumpong nito. Dito ay tinuturo sa atin ng Biblia na ang daan patungo sa langit ay makipot. Ibig sabihin ay mas mahirap itong daanan kumpara sa daan patungo sa impyerno. Ang ibig sabihin ng daanan na ito ay access para ang tao ay makapunta sa langit at walang iba kundi ito ay si Lord Jesus Christ. Ito yung nasa John chapter 14 verse 6. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Kaya ang tanging daan lang talaga patungo sa langit ay ang Lord Jesus Christ at wala nang iba. So ito ngayon ang ilang halimbawa kung bakit marami sa mga tao ngayon, lalo na sa mga relihiyosong Kristiyano, ang nag-iisip at nag-expect na mas maraming mga kaluluwa ang nasa impyerno na nasusunog ngayon kumpara sa bilang ng mga kaluluwa na nagsasaya sa langit. Ngunit alam nyo ba na sa kabilang banda ay mas malaki ang posibilidad na mas marami palang kaluluwang nagsasaya sa langit kaysa nasusunog sa impyerno? At ito ay napakagandang balita dahil pinapakita lang nito kung gaano makapangyarihan ang Diyos at kung gaano niya iniibig ang mga taong nalikha sa kanyang image and likeness. Posible rin na nahihirapan kang maniwala. Pero wait lang, allow me to explain. Kung totalin mo ang bilang ng mga taon mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ng pagkasilang ng Lord Jesus Christ ay mahigit kumulang itong 3,900 years. Sa loob ng libo-libong taon na ito ay napuno rin ng tao ang mundo. Mayroong mga tao ng Diyos tulad ng mga propeta, ngunit mas marami ang naloko ng diablo at ng mga fallen angels na naging masama. Kaya nga napilitan ng Diyos na bahayin ang mundo noon dahil sa masasamang gawa ng mga tao. Ngayon, lahat ng mga taong iyon, noong namatay sila ay wala pang taong napunta sa langit. Maliban na lang kina Enoch at Elijah na narapture pataas, pero hindi specific na sa langit sila nagpunta. Dahil nga, ang lahi ng mga tao mula sa panahon ni Adan hanggang sa mga tao bago maipako sa krus ang nagmanifest na flesh na Lord Jesus Christ ay hindi pa welcome sa langit dahil hindi pa natapos ng Lord Jesus Christ ang paglilinis ng mundo. Ulitin ko, dahil ang lahi ng mga tao mula sa panahon ni Adan hanggang sa mga tao noong maging flesh ang Lord Jesus Christ bago pa siya maipako sa cross ay hindi pa welcome sa langit kapag sila ay namatay dahil hindi pa natapos ng Lord Jesus Christ ang John 3:16. At kung babasahin kasi natin sa John 3:13 ay ganito ang sinasabi, "Walang pumaitas sa langit maliban sa kanya na bumabang mula sa langit, maliban sa anak ng tao na nasa langit."
Yung pinuntahan ni Enoch at Elijah ay pwedeng isang realm kung saan sila tinatago ng Diyos. Kaya nga mayroon ding nagsasabi na posibleng sila pa rin ang babalik ng mga propeta para sa gawain ng dalawang makapangyarihang propeta na nasa Book of Revelation. Pero iyon ay maire-reveal lamang para sa mga napiling tao at wala na tayo doon. Balik tayo sa mga kaluluwa ng naunang tao sa pagitan ng panahon ni Adam at bago ng kapanganakan ng Lord Jesus Christ. Nang mamatay ang mga ito ay napunta sa ilalim ng lupa kung saan nakalagay yung Abraham's bosom at yung lugar na nasusunog sa apoy ang mga tao. At yung nasusunog dito ay hindi yung pisikal na katawan kundi ay yung kaluluwa ng mga tao. Luke chapter 16 verses 22 to 23. Nangyari nga na ang lalaking dukha ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Sa Hades, siya ay naghihirap. Sa paghihirap niya ay itinanaw niya ang kanyang paningin. Nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang piling. Lahat ng mga kaluluwa noon bago ng John 3:16 ay napupunta sa ilalim ng lupa. Ang mga masasama ay diretso sa apoy, samantalang ang mga tao ng Diyos ay nagtitipon sa Abraham's bosom. Kapag iisipin natin at magko-compute tayo ay talagang parang mas marami talaga ang bilang ng mga kaluluwa sa Hades o sa Sheol. Ngunit sinabi ng Diyos na mahalaga sa kanya ang mga taong kanyang nilikha sa kanyang image and likeness. At hindi niya ito basta-basta iiwan o pababayaan, kaya nga niya binigay ang Lord Jesus Christ para sa atonement ng lahat ng kasalanan ng mga taong tatanggap sa kanya. Luke chapter 15 verse 10. Sinasabi ko sa inyo, sa gayon ding paraan, magkakaroon ng kagalakan sa harap ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Dito ay pinapaintindi sa atin na kahit isang makasalanang nagsisisi ay mahalaga sa Diyos, lalo na kung ang mga ito ay bumabalik sa Diyos dahil kay Kristo Jesus. At alam niyo bang kaya tinapos ng Lord Jesus Christ ang trabaho sa cross kahit na natatakot siya noong nananalangin siya sa bundok ng Getsemane ay ginawa niya ito alang-alang sa kaligtasan ng lahat ng mga kaluluwang magsisisi sa kasalanan? Kung iisipin kasi natin ay parang ang mga buhay na tao lamang sa ibabaw ng mundo ang focus ng finished works of Jesus Christ. Ngunit hindi lang pala sa pisikal na mundo, dahil maging sa spiritual na aspeto at kasama na sa ilalim ng lupa ay nagpunta rin ng Lord Jesus Christ para sunduin ang lahat ng mga nagsisi na kaluluwa, maliban pa sa mga kaluluwang nasa Abraham's bosom. 1 Peter chapter 3 verses 18 to 20. Dahil si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa kasalanan, ang matuwid para sa mga hindi matuwid upang madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, ngunit binuhay siya sa pamamagitan ng Espiritu. Sa pamamagitan din niya, pumunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong sumuway na nang minsan ay hinintay ng pagbabata ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa ang arka. Ilang tao lamang ang naligtas. 8 lamang ang naligtas sa arka sa pamamagitan ng tubig. Dito ay sinabi na noong namatay sa laman ng Lord Jesus Christ ay buhay siya sa Espiritu at nagpunta siya sa ilalim ng lupa para mangaral sa mga kaluluwa doon. At syempre, wala siyang iba pang ipapangaral kundi ang Gospel of Grace, ang Gospel of Salvation tungkol sa kanya. Kaya malaki ang posibilidad na lahat ng mga nakabilanggong kaluluwa sa ilalim ng lupa ay kinuha mismo ng Lord Jesus Christ nang sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya kahit makipot man ang daanan na tulad ng nabasa natin sa Matthew chapter 7 verses 13 to 14 ay hindi ito hadlang para madaanan ng maraming mga kaluluwa palabas ng Hades. Pag-isipan mo ito. Kung ikaw ba naman ang masunog ang kaluluwa dahil hindi ka masunurin sa Diyos at biglang dumating doon ang Lord Jesus Christ para sabihin sa iyo na siya ang iyong escape route, alangan naman na hindi ka pa maniniwala at hindi ka magsisisi sa iyong mga kasalanan at hindi mo siya tatanggapin. Siyempre, siguradong nang magpunta roon ang Lord Jesus Christ ay sumamalat sa kanya ang mga kaluluwang nagsisi sa kanilang kasalanan. Ephesians chapter 4 verses 8 to 10. Kaya nga, sinabi niya, sa kanyang pag-akyat sa itaas ay kinuha niya ang maraming bihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Nang sinabing siya ay umakyat, ano ang kahulugan niyon? Hindi ba ito'y nangangahulugan siya rin ay bumaba muna sa mababang dako ng lupa? Siya na bumaba ay siya ring umakyat sa itaas ng lahat ng mga langit upang kanyang puspusin ang lahat ng mga bagay. So ito na yon. Sinundo ng Lord Jesus Christ ang mga kaluluwa mula sa Hades o Sheol.
At malaki rin ang posibilidad na kasama pa rin si Judas Iscariote sa mga naligtas sa mga kaluluwang ito. Dahil nga, bago pa namatay ang Lord Jesus Christ sa cross, ay nauna nang nagpakamatay si Judas Iscariote, kaya yung kaluluwa niya ay siguradong nagkita ulit sila sa Sheol. Tandaan natin na karamihan sa mga ancient na mga kaluluwang ito ay hindi lahat naturuan patungkol sa good news of salvation through Jesus Christ. Hindi sila nabuhay sa tulad ng panahon natin ngayon na available ang gospel, kaya sila ay sinundo mismo ng Lord Jesus Christ mula sa spirit realm na nasa ilalim ng lupa, patungo sa langit. Revelation chapter 1 verses 17 to 18. Nang makita ko siya, ako ay bumagsak sa kanyang paanan na katulad ng isang taong patay. Ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi sa akin, "Huwag kang matakot. Ako ang una at ang wakas. Ako yaong nabubuhay at yaong namatay. Narito, ako ay buhay magpakailanpaman. Siya nawa. Nasa akin ang mga susi ng Hades at ng kamatayan." Maliban pa sa niligtas ang mga nakabilanggong kaluluwa, ay kinuha rin ng Lord Jesus Christ ang authority sa Hades. Ito ay para sa ating ikabubuting lahat na katawan ni Kristo Jesus, upang tayo ay mayroon ding susi at authority sa Hades na ito. Kung babalikan natin ang tanong na saan mas maraming kaluluwa ngayon, sa langit ba o sa impyerno? Tiyak na ang sagot ay mas marami na ang kaluluwa sa langit dahil sa ginawa ng Lord Jesus Christ sa cross. Ito ay dahil sa John chapter 3 verse 16. Kaya't huwag nating maliitin ang mensahe ng John 3:16 dahil napakalalim pala nito. Pero wait, there's more. Ito ay isang babala. Huwag nating isipin na dahil ginawa na dati ng Lord Jesus Christ na magpunta sa Sheol at kinuha ang mga kaluluwa ng mga taong dating nagsuway sa Diyos, ay gagawin niya ulit ito. Hindi na. Dahil sinabi rin sa kasulatan na minsan lang mamatay si Kristo Jesus para sa paglilinis ng kasalanan at hindi na niya ito uulitin. Hebrews chapter 9 verse 28. Sa ganoong paraan, upang batahin niya ang mga kasalanan ng marami, inihandog ni Kristo ang kanyang sarili ng minsan lamang. Siya ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon doon sa mga masiglang naghihintay sa kanya, hindi upang batahin ang kasalanan, kundi para sa kaligtasan. Dito ay sinabing minsan lang inihandog ng Lord ang kanyang sarili at sa susunod na pagpapakita niya ay susunduin na lang niya ang mga banal para sa kaligtasan. Hindi na siya muling ipapako sa cross at hindi na siya muling pupunta ng Sheol o Hades para kunin ang mga kaluluwa doon kung sakali mang may maipon. Ulitin natin na ibig sabihin ng nabasa nating ito ay hindi na ulit pupunta ng Sheol ang Lord Jesus Christ para kunin kung sakali mang may mga kaluluwa na maikukulong muli doon. Dahil ang totoo ay bago siya bumalik ng langit ay nag-iwan siya ng regalo sa mga tao. Ito ang Gospel of Christ at kasama nito ang Holy Spirit na nakatira sa lahat ng tatanggap sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At ito yung unang nakuha ng mga apostles na naipasa-pasa sa pagdaan ng panahon hanggang sa panahon natin ngayon, kung saan patuloy ang pagmamarka ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit. Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. Sumampalataya rin kayo kay Kristo pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, sa kanya rin naman. Pagkatapos ninyong sumampalataya ay tinatakan kayo ng banal na espiritu na ipinangako. Ang banal na espiritu ang katiyakan ng ating mana hanggang sa pagtubos ng biniling pag-aari para sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya kung nasa atin na ang Holy Spirit dahil sa pagtanggap natin kay Lord Jesus Christ, ay pakaingatan natin ito. Huwag mo nang gustuin pang magpunta ng Sheol para magpasundo sa Lord Jesus Christ dahil hindi na ito mangyayari. Hindi na ito mauulit. At huwag din tayong maniwala sa mga reincarnation na pwede tayong ipanganak muli sa katawang lupa dahil hindi rin ito totoo. Hindi rin totoo na pwede mong ipagdasal yung namatay mong kamag-anak na napunta ng Sheol ang kaluluwa dahil ang salvation ay personal at individual. Kung paano mo tinanggap at pinangalagaan ang Gospel of Salvation through Christ Jesus, ay ikaw lang ang aako kung anong epekto nito. Kung ito ay iyong binigyang halaga, ikaw ang aani nito. Kung ito itinapon mo, ikaw din ang aani ng resulta nito. Kaya makipot ang daanan papunta sa langit dahil pang-isahang tao lang ito at hindi pang maramihan. Kumbaga ay one way at ang pagpasok dito ay hindi pwedeng sabay ang dalawa o mahigit pang tao, kundi ay pila-pila dahil nga makipot ang daan. At sa pagtatapos ay iiwan ko ang nasa Philippians chapter 2 verses 12 to 13.
Kaya nga, mga minamahal ko, gamitin ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig tulad ng palagi ninyong pagsunod. Hindi lamang kung ako ay kasama ninyo, kundi lalo na ngayong wala na ako sa inyo. Ang dahilan nito ay gumagawa sa inyo ang Diyos upang naisin at gawin ninyo ang kanyang mabuting kaluguran.